Magandang araw, ako nga po pala si Haudin Maruhumsar at kami ang unang grupo na magre-report. So, ako ang unang magiging reporter sa aming grupo at ang aming paksa ay magsisimula sa proseso ng komunikasyon at magtatapos sa mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon. Ang aming paksa ay umiikot lamang sa kung ano nga ba ang komunikasyon or ano nga ba ang mga proseso nito at ano nga ba yung kinakailangan nyo malaman tungkol sa komunikasyon. Dahil alam naman natin na ang komunikasyon ay siyang parte ng pang-araw-araw natin na buhay at hindi ito mawawala sa pang-araw-araw natin na ginagawa. So, magsisimula tayo sa proseso ng komunikasyon. So, ang proseso ng komunikasyon, ito yung magiging, yung mga hakbang para sa isang mabisang komunikasyon at isang epektibong komunikasyon. Andito na nakapaloob kung paano nga ba pinapadala ang mensahe, paano nga ba nagpapadala ng impormasyon at kung paano ito tinatanggap ng tagatanggap ng mensahe. So, dito aalamin natin ang 6 na proseso ng komunikasyon. So, sa isang komunikasyon, mayroon itong proseso at narito ang 6 na proseso ng komunikasyon. Una na dito ang tagapagdala ng mensahe o ang siyang pinagmulan ng mensahe. So, ito din ang sinasabi natin na sender o dito sa pamamagitan ng sender, dito nagsisimula ang isang mabisang komunikasyon o maaaring hindi maging mabisa ang komunikasyon kung hindi din epektibo ang tagapagsalita. So, sa pamamagitan ng sender, siya yung pagmumula ng mensahe, ng impormasyon, ng utos o ng kung ano pa man na nais niya ipahayag sa kanyang kausap. So, maaari din itong isang tao sa kanyang kausap lamang, maaari din ang pinapahayagan niya ng kanyang mensahe ay sa maraming tao. So kapag sinabi natin tagapagdala ng mensahe, maaari din itong sumulat o nagsasalita. So maaaring pasulat, maaaring gumagamit ng mga technological, maaaring gumamit ng mga cellphone, maaaring gumamit ng mga liham, basta siya yung sender sa kanyang tagatanggap ng mensahe. At maaari din naman itong pasalita or kapag sinasabi natin na face-to-face interaction or face-to-face communication sa kanyang kausap o sa kanyang mga kausap. So, isa din ito sa pinaka-importante sa komunikasyon sapagkat dito nagsisimula ang isang komunikasyon. So, ang pangalawa naman dito ay ang mensahe. So, itong mensahe na to, ito na yung magiging pinakapuso ng komunikasyon sapagkat ito yung ninanais na sabihin ninanais na ipahayag ng isang sender sa kanya or ng isang tagapagdala ng mensahe sa kanyang tagatanggap ng mensahe. So, andito na yung pinakapuso ng komunikasyon kung saan nandito na lahat ng mga information or maaaring ng mga gustong ipahayag ng sender sa kanyang receiver. So, kapag sinabi natin mensahe, meron itong dalawang aspeto. Ito yung mga mensaheng pangnilalaman at ang mga mensaheng di-verbal. Kapag sinabi natin mensaheng pangnilalaman, ibig sabihin ito na yung particular na impormasyon na galing sa sender patungo sa kanyang receiver. Halimbawa na ito yung guro. Yung guro may sinabi siya sa kanyang mga mag-aaral or may sinabi siya sa kanyang mga mag-aaral o nagtuturo yung guro sa kanyang mag-aaral. Din yung lahat ng impormasyon na yun, doon nakapaloob yun sa mensaheng pangnilalaman. So kapag sinabi natin pangnilalaman, yan na yung mismong mga impormasyon, yan na yung direct na impormasyon na ipinapahayag ng sender sa kanyang receiver. So, ito din yung kung example, yung isang tao, meron siyang gustong sabihin sa kanyang kausap, then i-direct na niya ito sa kanyang sabihin, i-directo na niya itong sa kanyang sabihin. And then, meron din tayong mensaheng di-verbal. So, alam naman natin na ang komunikasyon ay maaari ding di-verbal. Ito yung sa pamamagitan ng kilos, ng ekspresyon, sa pamamagitan ng simbolo, ay nakakapag-communicate pa rin tayo. So, dito naman, halimbawa naman dito ay sa paggamit ng ekspresyon, sa paggamit ng kilos, ay nakakapagbigay na tayo or nagkakaroon na ng komunikasyon yung sender sa kanyang receiver. Halimbawa lamang neto kapag sinabi ng for example sa mensaheng pangnilalaman sinabi ng sender, sinabi ng guro na mag-quiz, parang tumahimik kayo. So ibig sabihin yung impormasyon din na ninanais niya ibigay or ipahayag sa kanyang mga mag-aaral. So balit sa mensaheng di-verbal ay tatahimik lamang isang guro at magiging nakakunot yung noon niya. So sa pamamagitan lamang ng nakakunot ng noon niya na-interpret din ng mga mag-aaral na hindi na maayos yung mood or hindi na nagagalit na ang kanilang guro. So ang komunikasyon ay maaari ding maging verbal at di-verbal. Yung sa mensaheng pangnilalaman, yun na yung direkto na sinasabi ng sender sa kanyang mga receiver o sa kanyang receiver yung impormasyon na nais niya ibigay or yung mga mensahe na nais niya ibigay sa kanila. And then sa pamamagitan din ng di-verbal, ito yung mga tumutukoy ito sa mga kilos, ekspresyon, simbolo ng sender sa kanyang receiver na hindi kinakailangan pa ng pasalita na naiintindihan na o nai-interpret na ng mga receiver. At ang pangatlo naman ay ang channel ng mensahe. So kapag sinabi natin channel ng mensahe, ang isang komunikasyon din kasi meron nating daanan. Ito yung daanan ng mensahe kung
sender patungo or tagapagdala ng mensahe patungo sa kanyang receiver o tagatanggap ng mensahe. So kinakailangan ng channel ng mensahe. So ang ibig sabihin lang dito sa channel ng mensahe, saan dadaan yung isang impormasyon na galing sa sender sa kanyang receiver. So ito yung magiging daanan ng isang mensahe. So may dalawang kategorya ang channel ng mensahe. Una ay daluyan sensory at ang daluyan institutional. Kapag sinabi natin daluyan sensory, ito yung nagagamit natin yung pandama, yung pandama natin, yung nakikinig tayo or yung sensory natin, nagagamit natin yung sensory natin. For example, dito sa daluyan sensory, ito yung una na dito yung mismo nakikita mo, mismo nababasa mo sa TV, sa television, sa poster, yung mga impormasyon na ninanais ipahayag ng sender. And then ang maaari din itong naririnig mo mismo kung ikaw ay isang receiver, naririnig mo mismo yung mga information, yung mensahe sa pamamagitan ng face-to-face interaction sa namula sa iyong sender. So ito yung magiging channel. So maaaring face-to-face interaction at maaari din hindi ito face-to-face interaction. Dahil sa pamamagitan din ng daluyang institutional, kapag sinabi natin daluyang institutional, yan yung mga daanan ng mensahe, yan yung channel ng mensahe na hindi face-to-face. Yan yung maaaring gumamit ng mga technological, maaaring gumamit ng mga mobile device, maaaring gumamit ng mga laptop, ng mga computer, maaaring gumamit ng messenger, maaaring gumamit ng Zoom meeting, ng iba't ibang technological or iba't ibang mga pwedeng gamitin or mga daluyang institutional na upang maipahayag ng sender sa kanyang mga receiver. So yan yung mga daluyang institutional, tumutukoy yan sa hindi harap-harapan na interaction dahil sa pamamagitan nito ng mga paggamit ng mga technological, sa paggamit ng mga messenger, sa paggamit ng mga message, sa paggamit ng call na hindi mo kaharap ang iyong kausap. And then, sunod naman dito ay ang tagatanggap ng mensahe o ang sinasabi natin na receiver. So kapag may sender, of course, may receiver tayo. So ang receiver, ito yung tagatanggap ng mensahe mula sa kanyang sender o mula sa kanyang tagapagdala ng mensahe. So ang sender, kung ang sender meron siyang gustong ipahayag ng mensahe at dito ang tatanggap dun sa mensahe na yun ay ang tagatanggap ng mensahe. So siya yung sinasabihan or siya yung kausap ng isang sender. So siya din yung nagbibigay kahulugan sa mensaheng natanggap. So minsan din kasi sa tagatanggap ng mensahe, maaaring ma-interpret niya ng maayos yung sinabi sa kanya ng kanyang kausap or ng sender niya. So maaari din hindi niya ito ma-interpret ng maayos. So siya yung nagbibigay ng kahulugan sa kung ano nga ba yung sinabi ng sender niya sa kanya. So kung may sender, may receiver. So ang sender, kaya nga unang proseso ay ang sender dahil sa kanya nagsisimula, then mensahe kung ano nga ba yung gusto niyang iparating na mensahe or impormasyon sa kanyang receiver, and then syempre yung channel, yung daanan ng mensahe kung saan nga ba dadaan sa face-to-face ba na interaction or sa pamamagitan ng institutional na daluyan, at dito makakarating yung mensahe sa tagatanggap ng mensahe. So siya yung magiging receiver ng mga details ng mga impormasyon. And then, susunod naman yung feedback o reaction. So kapag natanggap na ng isang tagatanggap or ng receiver yung mensahe na ninanais iparating ng sender, dyan na magkakaroon ng feedback o reaction. So yung feedback o reaction ay manggagaling yan sa tagatanggap or receiver. Sa tagatanggap ng mensahe, manggagaling sa kanya. So yun yung magiging magkakaroon na ng magkakaroon na ng salitan ng pag-uusap or magkakaroon na ng reaction yung tagatanggap ng mensahe o magkakaroon ng tugon. May ibig sabihin magkakaroon ng sagot yung tagatanggap ng mensahe dun sa kanyang sender o dun sa kanyang tagapagdala ng mensahe. So, ito ay nauuri sa tatlo. Ito yung tuwirang tugon, di tuwirang tugon, at ang naantalang tugon. So, kapag sinabi natin tuwirang tugon, ito yung direct. Yung direct na for example, sa face-to-face interaction, kapag may sinabi yung sender and then yung receiver, direct siya na sasagot sa kanyang kausap or sa kanyang sender. So kapag sinabi natin tuwirang tugon, direct na makakasagot siya, direct siya na makakapagbigay ng feedback or direct siyang makakapagbigay ng reaksyon. Kapag sinabi naman natin na di tuwirang tugon, ito yung mga sa paggamit din sa pamamagitan, for example, yung mga may sinabi yung sender, then hindi ka sumagot agad or hindi mo sinagot ng pasalita. Sa pamamagitan sumagot ka lamang ng pagngiti, pag-iling, or pagtango sa yung sender. So ibig sabihin hindi kinakailangan ng salita or hindi mo kinakailangan magsalita patungo sa yung sender, sapagkat sa pamamagitan ng mga kilos, expression ay nakakapagbigay ka na ng feedback or reaction. And then ang naantalang tugon, kapag sinabi natin naantalang tugon, ito yung delay. Ito yung ibig sabihin, ito yung mga delay na tugon mo doon sa yung sender. For example, yung sender nagpadala sa'yo ng mensahe through messenger, and then ikaw, kinabukasan mo yun, nabasa. So yun yung mga ibig sabihin dito sa naantalang tugon, na merong hindi agad-agad na sasagot ng isang, o hindi agad-agad nakakapagbigay ng feedback o reaksyon yung tagatanggap ng mensahe mula sa kanyang sender. O ang huling proseso ng komunikasyon ay ang potential na sagaban. So kapag sinabi natin, so ang isang komunikasyon, kagaya ng sinabi ko, maaari itong maging mabisa at epektibo, at maaari din naman itong hindi maging mabisa at hindi maging epektibo. So kung saan hindi magkakaunawaan o hindi
hindi magkakaintindihan ng maayos ang sender sa kanyang receiver. O kung may sinabi yung sender, iba yung pagkakahulugan ng receiver. So ito yung mga potential na sagabal. So ito ay may 4 na uri. Ito yung una na dito ang semantikong sagabal. Kapag sinabi natin semantikong sagabal, ito yung nag-iiba or ito yung pagpapakahulugan ng isang receiver sa sinabi ng sender. So maaaring iba yung interpretasyon niya sa sinabi ng sender. Maaaring iba yung nabigay niya na pagpapakahulugan sa sinabi ng sender. So, yun yung magiging sagabal din yun dahil hindi magiging epektibo yung magiging mabisa yung komunikasyon kapag mayroong miscommunication. Dito nagkakaroon ng miscommunication dahil hindi naiintindihan o hindi nagkakaunawaan ng mabuti ang sender at ang kanyang receiver. Iba yung naging pagpapakahulugan niya doon sa sinabi ng sender. Pangalawa naman dito ay ang physical na sagabal. So, ito naman yung mga external na factors na kagaya lamang ng mga ingay. So, halimbawa, yung dalawang nag-uusap sila sa palengke. So, dahil sa sobrang ingay, maaaring hindi sila magkaintindihan or magkaunawaan. So, ito na yung mga external na factors kagaya lamang ng ingay, kagaya lamang ng masyadong maingay sa kapaligiran, kagaya ng sinabi ko na maaaring yung sinabi ng sender, hindi maunawaan mabuti ng receiver at ganun din yung receiver sa kanyang sender. Ang ikato naman ng physiological na sagabal. Kapag sinabi natin physiological na sagabal, ito yung sa condition mismo ng sender o ng receiver. For example, maaring yung receiver mo masakit yung ulo niya or masakit yung katawan niya or may masakit dun may condition na dinadamdamang yung receiver. So yung sender niya kahit gaano niya sabihin yun nang maayos yung gusto niyang mensahe na iparating dun sa receiver, yung receiver hindi yun agad-agad or hindi yun magpoproseso ng maayos sa kanyang utak. Sapagkat for example, masakit yung ulo ng receiver, then yun na nagiging sagabal sa isang mabisang komunikasyon na dahil hindi niya ma-interpret or hindi niya ma-interpret ng maayos yung sinabi ng sender dahil sa sakit na nararamdaman niya. At ang ikapat naman ay psychological na sagabal. So ito na yung dun sa physiological, dun na yung sakit. Dito naman sa psychological na sagabal, ito yung mental. So ito na yung nagkakaroon na ng, for example, dun sa kapag galit ka, kapag depressed ka, kapag stress ka, ina-anxiety ka. So hindi magiging mabisa yung komunikasyon sa ganung paraan. For example, nakikipag-usap ka sa depressed o nakikipag-usap ka sa isang galit. So hindi talaga magkakaroon ng mabisa at epektibong komunikasyon kung yun. So yun din ang psychological na sagabal kapag mayroong tumutukoy nito sa mental capacity ng isang tao na makareceive or makaintindi ng sinabi ng sender. So yun yung psychological na sagabal. Ngayon ay tumungo naman tayo sa tipo at antas ng komunikasyon. So, ang isang komunikasyon ay hindi lamang nagaganap sa isang paraan lamang. Sapagkat meron din tayong dito mga antas at meron tayong mga tipo ng komunikasyon na ang isang epektibong komunikasyon ay maaaring maging verbal at maaaring hindi maging verbal. So, may sinusunod tayo ng mga antas at tipo ng komunikasyon. So, dito nakapaloob dito sa kung sino-sino nga ba yung sangkot sa isang komunikasyon, kung sino-sino nga ba yung mga sangkot sa isang mabisa at epektibong komunikasyon. So, mayroon na itong 5 bahagi kung saan ang una ay intrapersonal. So, ito ay komunikasyong pansarili. Ito yung tumutukoy naman ito sa proseso na komunikasyon na nagaganap sa sariling katauhan. So, hindi dahil sinabi natin ng komunikasyon ay ito ay tumutukoy na ito sa kung may kausap ka lang or may kinakausap ka lang or may receiver ka lang. Dahil ang komunikasyon ay maaari din itong sa sarili mo lang. May mga circumstances or may mga pangyayari na kinakausap mo lang din yung sarili mo. Ito normally nangyayari ito kapag nagde-decision ka, may decision ka na ninanais mo na tugunan or may mga decision ka na ninanais mo o may mga problema ka na ninanais mo resolbahin, minsan kinakausap mo din yung sarili mo. So ito yung tumutukoy sa intrapersonal. Kapag sinabi natin intrapersonal, tumutukoy ito sa sariling katauhan mo. Yung sarili mo yung kausap mo at hindi ibang tao. And then, halimbawa na to, kung may mga decision ka na ninanais mo, kung may mga decision ka na nahihirapan ka mag-decide, usually din talaga, ang una mong iniisip ay, ang una mong kinakausap yung sarili mo. Hindi naman sa paraan na parang nagiging baliw ka na kinakausap mo lang yung sarili mo. Kasi kahit walang communicator, kahit walang pasalita, sa utak mo pa lang, nabubuo na yung komunikasyon na nangyayari. And then, dito din sa intrapersonal, hindi lang din ibig sabihin nito na nakikipag-usap ka sa isang salamin. Kundi, ito din yung isang usually na factors sa intrapersonal na minsan kapag sa sarili ka nakikipag-usap, then minsan tumitingin ka sa isang sa salamin. And then, ito namang intrapersonal, nakafocus lang ito sa self mo, sa sarili mo. So, ang kinakausap mo yung sarili mo. Kasi ang komunikasyon, bago ka makipag-usap din sa ibang tao, ang pinag-iisipan mo muna din yung sasabihin mo. Then, ang pangalawa naman dito ay ang interpersonal. So, kung sa intrapersonal, ang kinakausap mo or ang involve lang dito is yung sariling katauhan mo. Dito sa interpersonal, ito na yung may kinakausap ka na or ito na yung nangyayari na dito yung pakikipagpalitan ng mensahe or pakikipagpalitan ng impormasyon mula sa sender sa kanyang receiver. So kung sa intrapersonal wala siyang receiver or yung siya yung sender at siya din yung magiging receiver sa kanyang sariling katauhan. Dito sa interpersonal meron ka ng kausap or nangyayari ito sa pagitan ng dalawang tao or maliit na pangkat. Halimbawa nakikipag-usap ka sa iyong kapatid, sa iyong mga kaibigan, sa iyong guro or etc. Or nakikipag-usap ka sa isang grupo ng tao. Then dito yung nakabelong or dito yung
dito yun napapasama sa interpersonal. Ito na yung may involved na dito ng mga tao at hindi lang yung sariling katauhan mo. And then sunod naman dito ay ang pampubliko. So ang pampubliko, isa pa rin itong way or isa pa rin itong paraan ng pakikipagkomunikasyon. Ito yung pampubliko na ito yung tumutukoy ito sa nagaganap ito sa pagitan ng isang tao at malaking pangkat ng tao. So ibig sabihin, merong isang sender, yung sender may sinasabi siya tungo sa kanyang mga receiver. Madami yung receiver niya or madami yung tanggap ng mensahe niya. So usually ito yung mga nagsasalita sa stage, ito yung mga guro, usually ito yung public speaking na isa lang yung nagsasalita tapos marami yung receiver niya or marami yung tagatanggap na ng mensahe. And then halimbawa na ito is yung sa mga yung mga sa seminar, sa mga seminar, ano pa yung mga madami yung receiver mo. Ito din usually din kasi ito, yung mga guest speakers sila, pampubliko, public speaking, from the word publiko. Madami yung receiver mo, madami yung tumatanggap ng sinabi mo. So layunin din ito na makapagbigay motivasyon, makapagbigay ng inspirasyon sa madaming tao at makapagbigay ng impormasyon na mahalaga sa madaming tao. Sunod naman dito ay ang pang-organisasyon. So usually alam din naman natin na may mga marami yung mga organisasyon dito sa Pilipinas or kahit dito sa MSU, marami yung mga organisasyon. So meron din ito yung mga komunikasyon na naglalayong maging mabisa at matagumpay ang ugnayan sa samahan. Kapag sinabi natin pang-organisasyon, ito yung group of people. So group of people na may isang layunin at then ang antas na ito ay sadyang eksklusibo o natatangi sa isang particular na samahan. So kapag sinabi natin organisasyon, ito yung group of people na meron silang isang layunin na gusto ipahayag or gusto gawin na para sa mga tao. Usually din ito mga organisasyon na ito ay, for example, dito sa Mindanao State University, madami yung madami yung mga organisasyon na iba-iba yung layunan nila. And then they are group of people na may mga impormasyon na sila lang yung nakakaalam, yung membro lang ng organisasyon na yun, at meron din namang hindi. So usually din dito sa mga organisasyon, marami yung mga komunikasyon or naninilalaan nila, or marami yung mga mabisang komunikasyon or nagiging effective din yung komunikasyon kapag meron silang leader. So dito din sa pang-organisasyon, merong leader, merong members, at ang panghuli naman ay ang pangkultura. So dito naman sa pangkultura, usually sa pangkultura na antas, ito yung madami yung group of people or madami yung sangkot dito na tao sapagkat ito ay tumutukoy na sa kultura. Kung for example, dahil nga sa loob ng Pilipinas, marami yung kultura sa loob ng Pilipinas, and then madami yung group of people, madami yung grupo ng mga tao na pare-parehas sila ng layunin, pare-parehas sila ng paniniwala at etc. So dito sa pangkultura, ito yung minsan din kung mapapansin din natin dito sa Pilipinas, merong mga festivals kung saan na ipapakita ng iba't ibang tribo na ipapakita ng iba't ibang kultura yung kanilang kultura. So ito naman naganap na ba ng gantong antas upang maitanghal o maipakilala ang kultura ng isang lahi o ng bansa. Kaya nga minsan may nagkakaroon din talaga ng mga festivals kung saan iba-iba yung culture nila nandun. So ito yung tumutukoy naman sa mga antas na madami na yung tao na involved, na bawat kultura na yung involved dito sa pangkultura. So may kita din natin na dito mismo sa Mindanao, mismo sa Pilipinas, mismo sa Mindanao, iba-iba yung culture natin. Mayroong mga iba-iba yung mga tribo natin. So iba-iba din yung mga paniniwala natin. Ngunit may mga pangkomunikasyon din na dito sa pangkultura din, isa-isa yung mga paniniwala, isa-isa yung mga paniniwala natin, isa-isa yung mga tradisyon na ginagawa natin. So ito yung panghuli sapagkat ito na yung madami na yung involved din na tao dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aralin ito, tatalakayin natin ang dalawang pangunahing uri ng komunikasyon, ang komunikasyong verbal at komunikasyong di-verbal. Mahalaga ang dalawang ito dahil dito nakabatay kung paano natin na ipapahayag ang ating iniisip at nararamdaman sa ibang tao. Una, ang komunikasyong verbal. Ito ay komunikasyong gumagamit ng wika, pasalita man o pasulat. Dito nagmumula ang malinaw na pagpapahayag ng ating mga idea, mensahe, emosyon at impormasyon. Kapag nagsasalita tayo, sumusulat o nagte-text, gumagamit tayo ng verbal na komunikasyon. Ikalawa, ang komunikasyong de-verbal. Ayon sa aklatin na Benoit et al. 2018, natural sa tao ang gumamit ng kilos, ekspresyon at paralingwahe habang nagkikipag-usap. Minsan hindi natin napapansin pero malaking bahagi ito ng kabuoang mensaheng ating ipapahayag. May mga pagkakataon na ang sinasabi ng ating bibig ay hindi tugma sa ipinapahiwatig ng ating katawan. Kaya mahalagang maunawaan ng kausap ang dalawang ito. So, narito ang mga aspekto ng di-verbal na komunikasyon. Ayon kina Hans and Hans 2018, may tatlong pangunahing aspekto ng di-verbal na komunikasyon. Ito yung kinesika, pandama at proxemika. Mayroon ding idinagdag si Hetfield 2018
Ito yung paralengguwahe at bagay o objective language na ating tatalakayin isa-isa. Unahin natin ang kinesika. Ang kinesika ay tumutukoy sa galaw ng katawan. Kasama rito ang tindig o posture. Halimbawa, maayos na pagkakaupo bilang tanda ng pagiging handa. Isa rin ay ang kumpas o gestures. Ang halimbawa nito ay ang pagturo, pagkaway, pagkuyom ng palad. Mayroon ding ekspresyon ng muka, gaya ng ngiti, galit, tuwa o lungkot. At yung paggamit ng mata na halimbawa ay eye contact na naglalahad ng attention, interest o pag-iwas. So, ang pangalawa ay ang pandama o haptics. Ang pandama o paghawak ay nagpapahayag ng emosyon tulad ng pagmamahal, galit, pag-alala o pang-aabuso. Ang pagkikipagkamay, pagtapik, pagpisil at paghipo ay may kanya-kanyang kahulugan, depende sa lakas, tagal at intensyon. Ang sunod ay ang proximika o proxemics. Ang proximika ay tumutukoy sa espasyo o distansya sa pagitan ng nag-uusap. Ang pagiging masyadong malapit ay maaaring magpahiwatig ng pagiging agresibo o masyadong pamilyar. Ang pagiging malayo naman ay maaaring tanda ng paggalang o pag-iwas. May tinatawag na personal space, zones ayon sa kultura at relasyon. Ang sumunod naman ay ang paralengguwahe o paralanguage. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagsasalita, gaya ng bilis o bagal ng pananalita, yung tono at intonasyon, yung pagtawa, buntong hininga o paghikab. Meron ding pagtigil o pag-aatubili sa pagsasalita. Iba ang kahulugan ng pagngiti kumpara sa paghalakhak. Iba rin ang normal sa paghinto kumpara sa pag-uusog-usog dahil kinakabahan. Ang sumunod naman ay ang bagay o objective language. Ito naman ay komunikasyon sa pamamagitan ng mga bagay o material artifacts tulad ng pananamit, disenyo ng bahay o opisina, ng sasakyan, kulay at simbolo. Malaking bahagi rin ng kahulugan ng kulay at rosas. Halimbawa, kapag puting kasuotan ng bride tuwing kinakasal, maaari rin yung simbolo gaya ng no smoking, no parking o yung mga simbolo sa CR ng male and female. Yun po yung mga uri ng komunikasyon. Ngayon, aking ipagpapatuloy ang diskusyon. Bago ang lahat, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu at magandang araw sa ating lahat. So, ako nga po pala, si Nasrima M. Magumnang at aking ipapaliwanag naman ang tungkol sa gamit ng wika bilang kuda ng komunikasyon. Ang wika ay mahalaga sa pagkakaunawaan, pagpapahayag at pagkakaisa sa lipunan. At isa sa mahalagang na dapat matutunan natin na bahagi ng wika ay ang paraan ng paggamit rito. At mula sa mga pag-aaral na ginawa tungkol sa wika ay naitala ni Halliday sa kanyang librong Explorations and the Functions of Language ang 7 tungkulin ng wika. At ang pangunahing gamit ng wika bilang koda ng komunikasyon ay ang tinatawag na pang-instrumental. Ito ay ang paggamit ng wika upang matugunan ang mga pangangailangan. Ito ang pinakamadalas na ginagamit natin para makipag-usap at humingi ng kasagutan sa mga katanungan. Halimbawa, pag-order ng pagkain sa restaurant. Sa pamamagitan ng pag-order mo, ginagamit mo ang wika para ipaalam sa waiter o waitress ang iyong gustong kainin o inumin. Isang halimbawa pa ay ang pagtatanong ng direksyon. Nagtatanong ka sa isang tao kung paano makapunta sa isang lugar na hindi mo alam. So, sa madaling salita, tayo ay nakikipag-usap o nagtatanong para masagot ang ating mga katanungan. Pangalawang gamit ng wika bilang koda ng komunikasyon ay ang pan-regulatory. Ito naman ay ang paggamit ng wika para kontrolin ang isip at kilos ng ibang tao. Ito ay kadalasang ginagamit sa pagbibigay ng direksyon, utos o panuto. Halimbawa nito ay pagbibigay ng recipe sa pagluluto. Ibinabahagi mo ang mga hakbang kung paano lutuin ang isang particular na pagkain. Isang halimbawa pa nito ay ang pagbibigay ng instruksyon o panuto sa isang activity.
Dito, ipinapaliwanag o sinasabi mo sa kanila kung paano gawin ang aktibidad upang maintindihan nila. Kumbaga, dito sa pan-regulatory ay ibinibigay na sa iyo kung ano yung gagawin mo. So, pangatlong gamit ng wika naman bilang kuda ng komunikasyon ay ang pang-interactional. Ito ang pinaka-common na familiar na sa atin ang interaction. Ito ay isang paraan ng paggamit ng wika para magtatag at mapanatili ang relasyon sa pakikipag-ugnayan o social. Ginagamit ito para makisalamuha, makipag-usap sa kaibigan o sa mga mahal natin sa buhay, pagbabahagi ng mga karanasan. Halimbawa, kapag nakikipagkwento tayo sa ating mga nanay, ibinabahagi natin sa kanya ang mga nangyayari sa ating araw, masaya man o malungkot, o di kaya ay pagbati sa isang kaibigan. Kinukumusta mo siya at nagtatanong kung ano yung kanyang ginagawa. Yan ang ilang halimbawa ng paraan ng paggamit ng wika na tinatawag na pang-interactional. So, sa pang-apat naman na uri ng gamit ng wika bilang koda ng komunikasyon ay ang tinatawag na pang-personal. Dito naman ay ang paggamit ng wika para ipahayag ang sariling opinyon o damdamin. Ginagamit din ito ng mga panel sa discussion, personal or journal at iba pa. Halimbawa, ang pagsulat ng isang journal. Ito ay sarili mong gawa. Dito isinsulat mo ang iyong mga iniisip at nararamdaman tungkol sa mga bagay-bagay. Kumbaga, ito ay sariling o personal na karanasan mo. Isa pang halimbawa ay ang paglahok sa isang debate. Dito, ipinapahayag mo ang iyong panig sa isang issue, nagbibigay ka ng iyong sariling pananaw at nagbibigay ng mga argumento para suportahan ito. So, yan ang tinatawag na pang-personal na gamit ng wika, isang pagpapahayag ng sariling opinyon at damdamin. So, sunod naman na gamit ng wika ay ang pamahinasyon. Ito naman ay isang paraan ng paggamit ng wika para ipahayag ang pagiging malikhain ng isang tao, like ang pagsasalaysay o paglalarawan ng mga bagay-bagay. Halimbawa, ang pagsulat ng isang tula. Gumagamit ka ng mga salita para ipahayag ang iyong damdamin o idea sa isang masining na paraan. O kaya ay pagsulat ng isang kwento na kung saan lumilikha ka ng mga karakter at pangyayari para magkwento ng isang bagay. Dahil dito, nagiging malikhain ka sa paraan ng paggamit mo ng wika. So, sa pang-anim naman na gamit ng wika bilang koda ng komunikasyon ay ang pang-heuristiko. Dito naman ay ang paggamit ng wika para maghanap ng impormasyon o malaman ang mga bagay-bagay. Kadalasan natin itong ginagamit sa pakikipagpanayam, pagtatanong o survey at pananaliksik. Halimbawa, pagtatanong sa isang eksperto. Humihingi ka ng impormasyon sa isang taong may malawak na kaalaman sa isang particular na paksa o kaya ay ang pagbabasa ng isang libro. Naghahanap ka ng impormasyon tungkol sa isang paksa na interesado ka. So, yan ang isa pang uri ng gamit ng wika, ang pang-heuristiko, isang paraan ng paghahanap ng mga impormasyon. At ang panghuli naman ay ang gamit ng wika, pang-informative. So, ginagamit natin ang wika para magbigay ng impormasyon o kaalaman. Ito ay makikita sa pag-uulat, pagtuturo, pagbubuo ng mga pamanahong papel at iba pa. So, halimbawa, pag-uulat ng balita, pagbibigay update o ibinabahagi mo sa mga tao ang mga impormanteng pangyayari sa mundo. O kaya ay pagtuturo sa klase, ipinapaliwanag mo sa mga estudyante ang mga konsepto at idea ng isang paksa. So, yan ang tinatawag natin na pang-informatibo bilang uri ng gamit ng wika. Ngayon, dumako naman tayo sa kakayahang komunikatibo sa kontekstong Filipino. Alam naman natin na ang wika ay mabisang instrumento sa pakikipag-ugnayan. Ito ay daan upang magkaunawaan ang bawat isa. So, ayon sa pag-aaral na isinagawa ni Dua taon 1990, ang ilan sa mga pangunahing dahilan ng hindi pagkakaunawaan ng dalawang taong nag-uusap ay pwedeng magmula sa dalawang panig, ang nagsasalita at ang nakikinig. So, unahin natin ito sa mga dahilan mula sa nagsasalita. Mayroong tatlong pangunahing dahilan kung bakit hindi nagkakaunawaan na nagmumula sa taong nagsasalita.
Una ay ang hindi lubos na nauunawaan ang kanyang intensyon. Hindi sigurado ang nagsasalita kung ano talaga ang gusto niyang sabihin o iparating. So halimbawa, gusto mong magbiro sa kaibigan mo pero hindi ka sigurado kung matatawa siya o masasaktan. Pangalawa, hindi maipahayag ng maayos ang kanyang intensyon. So, alam ng nagsasalita ang gusto niyang sabihin pero hindi niya ito masabi sa paraang malinaw at naiintindihan. So, like for example, kapag may group activity, mayroon kang idea para doon sa proyekto pero yung feeling na nahihirapan kang ipaliwanag ito sa iyong mga kasama. Yun yung tinutukoy rito. Alam mo yung gusto mong sabihin ngunit hindi mo na ipapaliwanag ng maayos. Sunod, pinipili na huwag sabihin ang kanyang intensyon. Ito yung madalas na ma-encounter natin sa isang tao, lalo kapag pagbabahagi ng mga idea, kumbaga alam ng nagsasalita ang gusto niyang sabihin, pero pinipili niyang huwag itong sabihin dahil sa iba't ibang dahilan, tulad ng pagiging mahiyain o takot. Halimbawa, may gusto kang sabihin sa crush mo, pero nahihiya ka, kaya hindi mo na ito sasabihin. O kaya ay gusto mong magtanong sa iyong guro, pero nahihiya ka, kaya ang ending hindi mo na itatanong ang gusto mong itanong. So yan ang mga dahilan mula sa nagsasalita na nagdudulot kung bakit hindi nagkakaunawaan. Ngayon, dito naman tayo sa mga dahilan mula sa nakikinig. Ang hindi pagkakaunawaan ay maaaring magmula sa taong nakikinig. Narito ang mga posibleng dahilan. So una ay maaaring narinig at hindi naunawaan. Hindi narinig ng nakikinig ang sinabi ng nagsasalita, kaya hindi niya ito naintindihan. Halimbawa, maingay sa paligid kaya hindi mo narinig ang sinabi ng kausap mo. Pangalawa ay hindi gaanong narinig at hindi gaanong naunawaan. Narinig ng nakikinig ang sinabi pero hindi malinaw kaya hindi niya ito lubos na naintindihan. Halimbawa, mahina ang boses ng nagsasalita kaya hindi mo masyadong maintindihan ang sinabi niya. Kaya dahil dito, maaaring isipin ng taong nagsasalita na hindi ka nakikinig. Sunod naman ay mali ang pagkakarinig at mali rin ang pagkakaunawa. Ibig sabihin, narinig ng nakikinig ang sinabi pero mali ang kanyang interpretasyon dito. Halimbawa, may sinabi ang kaibigan mo na inakala mong biro pero seryoso pala siya. Ang panguli naman ay narinig at naunawaan. Sa sitwasyong ito, walang problema sa pagdinig o pag-unawa. Ibig sabihin, ang mensahe ay natanggap at naintindihan ng tama. So yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. Sa ulat na ito, tatalakayin po ang iba't ibang uri ng konsepto na bumubuo sa kakayahang pangkomunikatibo. Isang mahalagang aspeto sa pag-unawa kung paano tayo bilang mga Pilipino ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang sitwasyon. Ayon kay Delheims, epektibo lang ang komunikasyon kapag isinasaalang-alang ang speaking. Ito ang gabay sa pag-unawa kung paano nagaganap ang tamang komunikasyon depende sa lugar, kausap, paksa, tono, medium at uri ng usapan. So narito ang speaking model ni Delheims. Una nandyan ay ang setting, saan nag-uusap. Maaaring sa loob ng silid-aralan o sa bahay o sa labas. Ang pangalawa ay ang participants, sino ang kausap. Maaaring ang guro at mga estudyante. Pangatlo ay ang ends. Ano ang layunin sa pag-uusap? For example ay ang layunin ng guro na ipaliwanag ang aralin. Pang-apat ay ang act sequence. Paano ang takbo ng usapan? Ito ang pagkakasunod-sunod ng takbo ng usapan kung paano nagsimula, ano ang naging palitan ng mensahe at paano ito nagtapos. Panglima ay ang key. Formal ba o di formal ang usapan? So halimbawa, formal at seryoso ang tono dahil nasa klase. Number 6 is instrumentalities. Ano ang medium ng usapan o ano ang instrumento? Halimbawa ay ang pasalita or recitation, pasulat or notes, teknolohiya or PowerPoint. Ang pangpito ay norms. Ano ang paksa ng usapan? So, maaaring paksa ay ang mga uri ng komunikasyon. Ang pangwalo ay ang genre. Ano ang uri ng pagpapahayag? Ito ba ay lecture, talagayan, o recitation?
Ang kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino ay nakikita sa ating pang-araw-araw na pakikisalamuha. Magaling tayong umunawa ng emosyon, magbasa ng sitwasyon, at mag-adjust sa paraan ng pagsasalita depende sa kausap. So, mahalagang tandaan na may pagkakaiba ang competence o kaalaman sa wika at performance na aktwal sa paggamit nito. So, halimbawa ay marunong tayong gumamit ng po at opo bilang respeto sa mga nakakatanda sa atin. Ang kakayahang linguistiko o gramatikal ay tumutukoy sa kakayahan nating gamitin ang wika ng tama. Ito ang pundasyon ng malinaw na komunikasyon dahil dito nakabatay ang tamang formasyon ng pangungusap at wastong gamit ng mga salita. So una na dyan ay ang syntax. Sa syntax, tinitingnan natin kung tama ang ayos ng mga pangungusap. Sa morpolohiya naman, ang morpolohiya ay tungkol sa pagbubuo ng salita. Lexicon. Mahalaga ang tamang pagpili ng salita tulad ng pagkakaiba ng bata, musmos, at sanggol. Sa phonolohiya naman ang phonolohiya ay tungkol sa tamang bigkas kabilang ang paggamit ng nang at nang. Ang ortografiya ay tumutukoy sa tamang baybay tulad ng komunikasyon na nagsisimula sa letter K at ang komunikasyon na nagsisimula sa letter C. Ang kakayahang sosyo-linguistiko ay tumutukoy sa paggamit ng tamang wika batay sa tao, lugar, edad, posisyon, at sitwasyon. Hindi sapat na alam natin ang wika, dapat alam din natin kung paano ito iangkot sa kausap. So halimbawa, sa guro, dapat ay formal. Halimbawa na ang magandang umaga po ma'am. Sa barkada naman ay pwedeng formal at informal. Ang strategy na kakayahan ay kakayahang gumamit ng iba't ibang paraan para mas mapadali ang komunikasyon, lalo na kapag hindi naiintindihan o kulang ang kaalaman natin sa salita. Gumagamit tayo ng gestures, paulit-ulit, paggamit ng mga salita at pagbibigay ng halimbawa. Ang pragmatic na kakayahan ay ang pag-unawa sa tunay na mensahe base sa konteksto, tono at sitwasyon. Hindi lahat ng sinasabi ay literal, minsan may kahulugan o pahiwatig. Ang diskursal na kakayahan ay ang kakayahang magbuo at makaunawa ng mas mahahabang pahayag tulad ng talata, diskusyon at kwento. Dapat malinaw at magkakaugnay ang bawat bahagi ng mga sinasabi o sinusulat. Ayon kay Savignon, ang kakayahang pangkomunikatibo ay hindi lang tungkol sa kaalaman sa wika, kundi kung paano ito ginagamit sa totoong buhay. Ibig sabihin, may dalawang bahagi ito. Ito ang competence at performance. Mahalaga ang performance dahil dito nakikita ang aktwal na pag-unawa at pakikipag-ugnayan. Ang competence ay marunong ka ng tamang grammar. Ang performance naman ay kayang makipag-usap ng malinaw kahit kinakabahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Sahara Miris, ang isa sa tagapag-ulat ng unang pangkat. Ang aking tatalakayin ay ang mga konsiderasyon sa mabisang komunikasyon. Ayon kay Delhins 1927, may 8 konsiderasyon sa mabisang komunikasyon na dapat isaalang-alang para sa matagumpay na may sakatuparan ang pag-uusap o diskurso. Una na rito ang setting. Saan nag-uusap? Ang pagkomunikasyon o ang pagkikipagkomunikasyon, ang pook o lugar kung saan nagaganap ang usapan ay dapat isaalang-alang. Ang paraan ng pagpapahayag ng mga salitang ginagamit, ang mga tono at ang tunog ng pagsasalita ay nag-iiba ayon sa lokasyon na pinangyayarihan ng salitaan o pinag-uusapan. Ibig sabihin, dapat alam natin kung saang pook o lugar tayo pupunta kapag kailangan natin ng makipag-usap sa isang tao o kapag kailangan natin kausapin yung isang kapamilya natin, for example, is dapat doon tayo sa tahimik na lugar para magkaintindihan ang bawat isa. So, dapat isaalang-alang yung setting o yung lugar o kung saan nag-uusap ang dalawang tao o higit pa. Para dito ay magkaunawaan sila at madaling mailabas ng bawat isa ang kanilang sasabihin at sa pagkikipagkomunikasyon ay magiging epektibo ito.
Pangalawa, ang participants, sino ang kausap at nag-uusap. So ayon kay Delhems, dito isinaalang-alang ang tao o mga taong kasangkot sa komunikasyon, ang pag-uugali, katauhan, damdamin, maging ang estilo sa buhay, katungkulan, hanapbuhay, gulang, kasarian, paniniwala at filosofiya. Filosofiya sa buhay ay nakaka-impluwensya sa daloy at paraan ng pagpapahayag ng nagsasalita at ng kanyang kausap. Ibig sabihin, dapat mong i-consider kung sino yung kinakausap mo at sino yung kumakausap sa'yo. Dahil, for example, ay ang kausap mo ay isang bata, so kailangan hindi yung tono ng pagsasalita mo ay parang tono ng pagkikipag-usap mo sa mga matatanda. Dahil magkaiba yung tono na kailangan mong gamitin sa pagkikipag-usap sa mga bata at mga matatanda. At saka, isa rin halimbawa is iba yung paraan ng pagkikipag-usap mo sa isang lalaki at sa isang babae o katulad mo ng kasarian. Isa rin dito is yung may mga hanap buhay, yung mga professional na mga tao is iba yung paraan ng iyong pagkikipagkomunikasyon sa kanila at iba rin yung pagkikipagkomunikasyon mo doon sa mga tao na iba yung mga paniniwala rin. Pangatlo, ends. Ano ang layon ng usapan? Sa component na ito, ang interaksyon ay ayon sa layuning nais matamo sa pagkikipagkomunikasyon. Pagpapahayag o pagbibigay ng impormasyon, pag-uutos, pagkikipag-usap, pagpapahiwatig, pagpapakahulugan, pagmumungkahi, pagbabahagi ng damdamin, pangarap, o paglikha. Dito papasok kung ano nga ba yung layon mo, objective mo sa pagkikipag-usap. For example, kailangan mong kausapin ang iyong kapatid dahil nga meron kang iutos sa kanya. O kailangan mong kausapin o ang layon mo ay kailangan mong kausapin ang iyong kaklase para i-excuse kanya sa iyong pagliban sa klase. O kailangan mong kausapin ng isang tao dahil nga kailangan mo ng impormasyon o koneksyon. Pang-apat, act sequence. So, paano ang takbo ng usapan? Ito ay tumutukoy sa pagkakaugnay ng usapan na nagaganap sa uri ng pangyayari. So, halimbawa ay meron kang meeting o pagtitipan. Inaasahang na dapat ay masuyo mo ito at malambing ang iyong pagkikipag-usap sa kanya dahil nga kapag meron kang manasabi na hindi magaganda, ay maaaring ito ay mauwi sa di pagkakaunawaan o di pagkikibuan o away. So dito ay nagiging malabo ang ayos ng usapan. So yun yung ibig sabihin ng act sequence. Dapat iniisip mo kung ano yung sasabihin mo o kung ano yung nais mong ipahiwatig para hindi masira yung takbo ng usapan ng iyong kinakausap. Maaring ito ay babae o lalaki, mababata man o matanda, ay kailangan natin na iniisip muna natin kung ano yung bibigkasin natin sa ating bibig para maayos ang takbo ng usapan. Panglima, case. Ano ang estilo o speech register? Formal ba o di formal? Ang estilo o speech register ay inaangkop sa sitwasyon, layunin, pook o lokasyon at lalo na sa uri ng participants. Isang halimbawa rito ay kapag kinakausap mo ang iyong guro. So papasok doon yung formal na komunikasyon dahil nga ang iyong kausap ay ang iyong guro kung saan hindi maaaring gamitin mo yung di formal na komunikasyon dahil hindi siya yung mga tao na parang sanay ka na kausap siya or pwedeng hindi mo gamitin yung pagsasalita ng ma'am or sir. Kasi nga, dapat yung pagsasalita mo ng formal ay nakaayon sa taong kausap mo or kung ano yung participants mo. Halimbawa, kaya ka nagsasalita ng di formal sa inyong tahanan ay dahil ang inyong mga kasama ay ang iyong nanay or tatay or ang inyong mga kapatid. Pang-anim, instrumentalities. Pasalita ba o pasulat ang pagpapahid ng kaisipan? Sa komponent na ito, maaaring isaalang-alang ang mga sumusunod. Una, kalagayan ng sitwasyon. Pangalawa, layunin. Pangatlo, kagustuhan ng mga taong nakikipagkomunikasyon. At ang pang-apat ay availability na tumatanggap ng mensahe. So, dito sa instrumentalities, dito papasok kung ano nga ba yung gagamitin mo sa pagpapahayag mo ng iyong kaisipan, damdamin, idea, o nais sabihin. Kung ito ba ay pasalita, maaaring kung sa ngayon, nasa modernisadong panahon ay maaaring nagbi-video call kayo. Or yung pasulat naman is maaaring mag-chat ka sa kanya through Gmail or WhatsApp or iba pang mga application na maaaring gamitin sa pagpapahayag ng iyong kaisipan. So doon papasok kung ano yung kalagayan ng sitwasyon. Kung ang kausap mo ay nasa ibang bansa, so maaari kayong mag-video call or mag-chat gamit ang Messenger or Facebook or iba pang mga apps dyan. Ang layunin mo is, for example is kamag-anak mo yun or yun ay kaklase mo or kaibigan mo, so maaaring kinukumusta mo siya or may nais kang itanong sa kanya. At yun sa kagustuhan ng mga taong nakikipagkomunikasyon, so kaya magpapatuloy yung pakikipagkomunikasyon or diskurso kasi meron din silang layunin o nais din nila na makausap ka. Kaya mas napapatuloy yung daloy ng komunikasyon. At sa availability ng tumatanggap ng mensahe, dito papasok kung
magre-reply ba siya kapag matanggap niya ang iyong ibinigay na mensahe? Or ilang days ba niya matatanggap yung mensahe? Depende kung malakas ba yung signal nila sa yung pinadalahan mo ng mensahe. If ang ginamit mo is Messenger o yung mga makabagong teknolohiya sa panahon ngayon. Pang-pito, norms. Ano ang paksa ng pag-uusapan? Ang paksa ng pag-uusapan ay kahit ano, depende sa participants na maaaring batay naman sa kanilang layunin, interest, hilig, pangangailangan at maging ayon sa kasarian, babae man o lalaki. Ang paksa ang karaniwang pinag-uusapan ng mga abogado ay maaaring kaugnay sa batas, pamahalaan, kriminalidad, pansamantalang sa mga doktor naman ay ukol sa kalusugan, sakit at iba pang kaalaman o paksang saklaw ng medisina. Ibig sabihin, ano yung paksa ng pag-uusapan? So dito, papasok ko, sino yung kausap mo? Nakadepende sa participants. For example, ang mga nag-uusap ay mga teachers. So, ang pag-uusapan nila is ano yung mga lesson plan nila, ano yung mga activity, or ano yung mga nais pa nilang gawin na mga research, or ano yung patungkol sa kanilang mga estudyante. Kung ang mga nag-uusap naman is ang mga magkaklase, so ang pinag-uusapan nila, ano yung mga assignments nila, ano yung exam nila, or ano yung mga naranasan nila sa mga prof na nakilala nila o naging teacher nila. So doon papasok yung paksa ng kanilang pag-uusapan. At ang panghuli naman ay ang genres. Ano ang uri ng pagpapahayag? Pasalaysay, paglalarawan, paglalahad o pangangatwiran. So sa component na ito, isinasaalang-alang ang partisipasyon. So una yung pagsasalaysay. Dito is ano yung ginagamit mo na pagkukwento ba ng isang pangyayari o pagkukwento ng yung mga karanasan. For example, nais mong ibahagi sa iyong kaibigan kung ano yung naranasan mo sa inyong bahay. At yung pangalawa is yung paglalarawan. So, maaaring magpakita ka ng isang anyo, ng katangian, hugis at kulay ng isang bagay, tao, pook, pangyayari at damdamin. So, sa paglalarawan, maaaring magpakita ka ng isang picture ng isang lugar kung nais mong ipahiwatig, kung nais mong ipakita sa iyong kinakausap na ito yung mga napuntahan mo na lugar o ito yung maganda na mga lugar na may mga magagandang tanawin. Sa paglalahad naman, dito is magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. So dito is naglalahad ka ng mga impormasyon or nag-share ka ng mga mahalagang aral o kapakipakinabang ng mga impormasyon. Sa pangangatwiran naman is dito papasok yung panghihikayat o pagpapatunay at pabulaanan ng mga opinyon, katwiran at paninindigan ng iba, ang paraan ng pagpapahayag. So sa pangatwiran, dito papasok yung mga debate kasi pinapangatwiran mo kung ano yung nais mong sabihin o ipahiwatig. Okay, last 10. Maraming salamat po. Muli, ako po si Sahara Miris.